Si Yahweh ay papurihan, purihin mo ang kaluluwa ko. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Si Yahweh ay humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig naman ay lubos. Purihin ang Diyos na makatarungan. Ang karunungan niya ay nagpapahayag ng kapayapaan. Lubos na pagbabago ang kanyang hangad. Sa bagong buhay, lubos ang paghahari. Atin pong awitin ng awit ng pagpupuri. Sabay-sabay po tayong manalangin. Sa kabila ng maraming kaguluhan at mabilis na mga pagbabago ng mundong ito, Ikaw, O Diyos, ang aming sandigan at katatagan. Sama-sama kami ngayong sumasamba sa iyo at dumudulog upang hingin ang patuloy mong pagbibigay ng biyaya at paggabay sa amin. Makipagtipan ka nawa sa amin at samahan kami sa aming pananambahan. Kumilos ka nawa sa bawat isa at bigyan kami ng panibagong kalakasan at patuloy na pagpapalago sa aming pananampalataya. At sa aming pagtanggap ng iyong kadakilang pagpapala, gamitin mo kaming daluyan ng wagas mong pag-ibig at pag-asa sa aming kapwa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tawag sa pagsisisi. Tayo ay inaanyayahan ng Diyos na ipahayag sa Kanya at sa ating kapwa ang mga naging kasalanan at nagawa laban sa Kanyang kaluwalhatian.
Tayo ay manalangin. Diyos na aming magulang, yumuyukod po kami sa iyo sa paghingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, sa iyo at sa aming kapwa. Tulungan niyo po kaming makapagpanibago ng buhay at gawin sa pamamagitan ng iyong masaganang pagpapatawad. Amen. Ang Diyos sa pamagitan ni Jesucristo ay pumarito upang patawarin tayo at muli tayong magpabilang sa kanyang pamilyang pinagpapala. Mga kapatid, tayo pinatawad na ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Ibigay natin sa Diyos ang lahat ng ating papuri. Awitin natin ang tugon, mga kapatid. Salamat po aking Jesus. Salamat po aking Jesus, sa kaluluwa ko'y pagtubos. Salamat sa pagdudulot ng kaligtasang laya't puspos. Para naman po sa balita at malasakit ng Iglesia, ngayong linggo po ay ang paghahanda sa ating sarili para sa Christian Mission Fellowship. Kaya nga po ang ating titipunin ang mga barya at itatalaga para ating isumite sa September 4 sa panahon ng Christian Mission Fellowship. Ating pong binabati ang mga may kaarawan. Sa August 29 po, si Maan Almeida. August 30, Conchita Verador. September 1 po, Princess Leia Subihano. September 2, Joriel Luis D.C. Reyes. Maligayang kaarawan po sa inyong lahat. Ang evaluation form po galing sa Settlement Committee ng NESCON para sa manggagawa ay ating pong isusumite sa September 5. Ang pagbasa sa banal na kasulatan sa Lumang Tipan na matatagpuan sa Deuteronomio bilang 4, 1-2, 6-9, at awit ni Solomon bilang 2, 8-13. Ito po ang ating mababasa at maririnig. Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ito ng walang labis at walang kulang. Unawain ninyo at ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito. Ang bansang ito ay matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban kay Yahweh? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam na mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit ingat kayo, ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa mga anak at mga apo. Awit ni Solomon bilang 2, 8-13. Ang tinig ng aking mahal ay akin nang naririnig. Mga gulod, tinatahak upang ako ay makaniig. Itong aking mangingibig ay katulad niyong usa. Mabilis kong kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya. Sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangungusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka, halika na aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain at ang tagulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tingnan na mumukadkad na. Ito na ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid, ang mga iboy humuhuni kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinugnang para-para.
at ang punong ubas sa bulaklak ay hitik na, tayo na nga aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ang ating teksto sa bagong tipan ay matatagpuan sa Marcos Kabanata 7, talatang 1 hanggang 8, talatang 14 hanggang 15, at talatang 21 hanggang 23. Ganito ang ating mababasa. May mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad na Jesus ay kumain nang hindi muna naghugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga sarok, ng mga sisidlang tansok at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw kayo gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpuri pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan na ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Idagdag nawa ng ating Panginoon ang pagpapala sa bawat isa sa atin mula sa inyo-inyong mga tahanan.
me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest praise. What can separate me now? You go before me. You shield my way. Your hand upholds me. I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest praise. What can separate me now? At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. And when the earth fades, falls from my eyes, and you stand before me, I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest praise. What can separate me now? At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest praise. What can separate me now? You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore
pumapasok at lumalabas sa bibig ng tao, alin ang nagpaparumi sa kanya? Matagal na panahon na ang usapin na ito ay naglagay ng pagitan sa tao dahil may kaugnayan ito sa kung sino ang nakasusunod ng tama o mali. Ang pader na maghiwalay sa magkabilang panig ay lumalim at imbis na usapin lamang kung ano ang malinis at hindi na pagkain, ay naging basihan na kung sino ang malinis at hindi sa mata ng Diyos. Pinasok nito ang kapangyarihan na maglagay ng kwalifikasyon kung sino ang maliligtas at hindi, kung sino ang pupunta sa langit at hindi. Ngunit malinaw na binigyan ng katugunan ito ng mga salita ng Panginoong Kristo. Ating pagnilayan ang kanyang mga salita. Una, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Ibig sabihin nito na walang masamang pagkain, yamang ang mga ito ay pwedeng kainin ng tao. Dati nga, hindi kinakain ng tao ang ahas. Ngayon, kinakain na. Hindi kinakain ang alupihan. Ngayon, kinakain na. Lahat ng pwedeng ipasok sa bibig ng tao na pupunta sa tiyan ay pwede at hindi ipinagbabawal liban lamang kung ito ay nakasasama sa kalusugan. Gayon din, sa inumin, kahit ito ay nakalalasing, hindi bawal. Kaya nga ang tao ay natutong uminom ng alak at kung ano-ano pa. Ano ibig sabihin nito? Lahat ng pwedeng makain at inumin ng tao na makapagdudulot sa kanya ng kalakasan, kahusugan, at pagkapatid ng uhaw ay pwede at hindi masama. Ngayon, kung pwede lahat, ibig sabihin ba na nakabubuti lahat sa tao at hindi ka nagkasala? May talata na nagsasabi ng ganito, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo niya. Ito nga lamang ang magbibigay ng limitasyon sa atin. Kahit gusto nating kainin lahat at inumin lahat na pwedeng pumasok sa ating pangangatawan, subalit kung ito ay nakasisira sa ating katawan, ay ating pananagutan sa Diyos dahil sinisira natin ang kanyang templo. Nilayon ng Diyos na maging malusog at kapakipakinabang ang ating pagkatao, kaya ayaw niya ito na inaabuso. Kailangan ang disiplina sa sarili upang ang ating katawan ay manatiling malakas at kapakipakinabang. Ang bawal na gamot ay bawal. Ang lakulaan sa alak at iba pang magdudulot ng sama sa kalusugan ay dapat bantayan ng bawat isa para hindi tayo magumon sa mga ito. Pangalawang punto, kundi ang nagmula sa kanyang bibig. Ang lumalabas daw sa bibig ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Tandaan natin, hindi ang sumusuka o isinusuka at inilalabas ang kanyang kinain ang ibig sabihin nito. Maalala ko ang propetang Isaias noong kanyang sinabi, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan ako sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita kay Yahweh.
ang makapangyarihang hari. Ingatan natin ang ating mga labi para hindi madunghan. Huwag natin kung ano-ano inilalagay mula sa ating mga puso. Ibig sabihin, may mga labi na marurumi dahil pinarurumi ng nanggagaling sa kanilang mga puso. Kung magbigay tayo ng mga halimbawa ay mapanlait, mapang-api, nagpapababa ng bangal ng kapwa-tao, malalaswa sa tainga ng publiko, ang mga binibigkas. Masahol pa ang nabanggit ni Jesucristo na manggaling sa puso at hindi sinasambit ng labi, kundi nangyayari at ginagawa ng katawan, gaya ng pagnanakaw. Ibig sabihin, para sa ibang tao, pero kinukuha, kinukulimba para mapasa kanya. Makiapig, pumatay, mangalunya, mag-imbot, pandaraya, kahalayan, at kahangalan. Ang best na paliwanag sa kahangalan ay kawalan ng pagbibigay sa sarili para intindihin ang mga aral ng Diyos, gayon din ang kawalan ng pagkakilala o pagkilala sa Kanya. Pangatlong punto, malinis at ligtas sa mata ng Diyos. Kung sa kaligtasan ng ating pagkatao sa mata ng Diyos ang ating bigyang pansin, malinaw na wala ito sa kung anong nararapat na pagkain, kung ano ang malinis na pagkain at inumin, o tinatawag na kosher sa English. Ang mga ito ay hindi nagpaparumi ng puso. Ang maruming puso ang may kagagawan ng lahat ng kabuktukan. Malinis man at marumi ang iyong inumin at kainin, ang kanyang sisirain ay ang physical na katawan. Kahit dapuan ka pa ng pinakamaruming COVID-19, hindi apektado ang iyong katayuan sa mata ng Diyos. Simple lang, wala ang mga ito sa puso, kundi pumapasok lamang sa bibig at pumupunta sa tiyan. Kaya ang mga pagkain ay hindi naglalatag ng pamantayan ng kaligtasan sa mata ng Diyos. Dahil kung ganon, ang mga mayayaman lamang ang maliligtas dahil sila ang kumakain ng masasarap at malilinis na pagkain. Kaya ang mahihirap na dihado sa mga pagkain ay hindi sila dihado sa mata ng Diyos. Dihado lamang sila sa mga panlalamang sa kanila ng mga puso na puno ng panlalamang. Bilang pangwakas mga kapatid, gaano kasarap ang mga pagkain na iyong ipinasok sa iyong labi at nabusog ang iyong tiyan. Hindi kriteriya yan para ikaw ay maligtas sa mata ng Diyos. Gaano kasarap ang alak na iyong natikman? Hindi rin kriteriya yan para maligtas ka sa mata ng Diyos. Ang pagkain at inumin ay hindi humahadlang at walang kinalaman sa kaligtasan na ipinangako ng Diyos. Maliban na lamang kung ito ay pang-aabuso sa katawan, ay may pananagutan tayo sa Kanya. Bakit nangyayari ang pangmalawakang at systematized na korupsyon at iba pang mga kabuktutan? Ang mga iyan ay galing sa puso dahil ang puso ang nagbabalak at nahuhumaling sa mga ito. Ito ang mga hadlang sa kaligtasan mula sa kahirapan. Ito ang mga nagpapahirap sa lipunan na binigyan ng Diyos ng may kasapatang pagpapala na mapakinabangan sana ng lahat. Kung hindi ito mabigyan ng riyenda sa ating pagkatao, baka ito pa ang dahilan kung bakit hindi tayo mapasama sa kalangitan at sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, mapalad ang mga may malinis na puso
sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen. Tawag sa pagkakaloob. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin niyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. O Diyos naming mapagbiyaya na may-ari ng lahat, narito po ang aming mga ikapu at kaloob. Marapat lamang namin ito ipagkaloob sapagkat ito ang nararapat upang makabahagi sa ikapagpapatuloy ng inyong mga gawain. Pagpalain niyo po ang mga anak ninyong patuloy sa kanilang katapatan ng pagkakaloob. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Atin pong awitin ang awit ng pagtatalaga. Sa ating panalangin mga kapatid, isama natin ang lahat ng mga may sakit, lahat ng mga naguguluhan sa panahon ito, at ang ating gobyerno sa kanyang pagsusumigasig na alamin ang katotohanan sa lahat ng mga issues na nasa ating paligid. At siyempre tayong mananampalataya na dapat maging tapat, matapang sa ating paninindigan sa ating pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang pinakamalakas, makapangyarihan, at kailanman di madadaig ng anumang bagay dito sa mundo. Narito kami sa aming
kalagayan ngayon. Hiwa-hiwalay sa aming pagsamba. Kami ay nasa aming mga sariling tahanan. Hindi kami nagkaisa na pumunta sa isang lugar sa kapilya na aming itinakda kung saan kami nagtatagpo-tagpo. At hindi lang kami ito, kundi maraming mananampalataya ang ganitong kalagayan sa buong mundo. Kaya aming pinapanalangin o Diyos ang lahat ng mga pamilya na nasa kanilang mga tahanan, na sa ngayon ay kasama sila sa pananambahan. Sila man ay may karamdaman sa kanilang mga pangangatawan o Diyos. Ay aming dalangin na iyo pong dalawin at pagalingin mula sa kanilang karamdaman. Kung sila ay may problema o naguguluhan sa kanilang mga isip, alam namin o Diyos na walang makapapantay sa iyong karunungan kung kami ay iyong sakluluhan at kami ay lalapit naman sa iyo. Ang aming bansa sa ngayon ay nagsisipaghanda. Naririnig mo at nakikita mo ang lahat ng nangyayari sa aming bansang Pilipinas tungkol sa issue ng corruption, issue kung sino ang tatakbo at hindi tatakbo. At lahat-lahat na maraming pangyayari na kung saan ginagawa nila ang panlalamang sa bawat isa para itaas ang sarili. Pero kayo ang Diyos na nakakaalam at kayo ang may itinakda para sa 2022 elections. Kung sinong maging presidente at sino ang mga senador at iba pang aming iboboto sa panahon ngayon. Ihanda mo ang aming mga sarili mula ngayon gaya ng matagal namin ipinapanalangin upang kami ay makibahagi bilang aming karapatan na mamayan ng Pilipinas. Ayusin mo ang aming mga isipan at mga puso. At ito ay bubukas namin sa iyo, aming Diyos. Salamat po sa iyong pakikinig sa amin. At sana ang aming pagsamba na inialay ay magdudulot ng kasiyahan sa iyo na aming Diyos. At kami naman, nawa kaganapan sa aming pagkatao ang aming ginawa. Pagpalain mo ang bawat isa sa aming pagsamba sa aming sari-sariling tahanan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, pagpalain tayo ng ating Diyos mula sa ating kinaroroonan. Siya ang Diyos na nagmamayari sa atin. Siya ang Diyos din na patuloy na nagmamahal sa atin. At siya ang Diyos na patuloy na nag-iingat sa bawat isa sa atin. Iisang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Amen.